Hi, ito si Reggie ng Liknain Podcast. Nagbabalik kami. Kasama namin ngayon si Cherry din ng Liknain Podcast. Hi, Cherry. Ang guest ng ating episode ngayon ay ang Director ng Institute of Physics ng UPLB at incoming President ng Samahang Pisika ng Pilipinas. At big deal to sa amin bilang Physics Podcast kami. At kasama namin ang incoming President ka ng SPP na kung tama sana yung statistics ko, ito pa yung pinakamalaking organization ng physics sa Pilipinas. So hello, Dr. Darwin Putungan. Hello. Hello, hi. Kumusta? So unang-una kasi yung pinaka-favorite na part namin, kahit ako nga din ng podcast namin, is yung humanizing ng guest, yung journey. Kasi ito yung part na nakaka-relate yung madami. So kung pwede mo bang ikwento para sa amin o sa mga audience na nakikinig galing sa LB. At yung ano pala, yung fiancé ko pala ay taga LB ah. So Ah, nice. May segue ah. So, kung pwede mo i-share yung journey sa mga nakikinig ng podcast namin. Paano ka nagsimula bilang physics student? Paano ka napunta sa position mo ngayon? Okay, sige. Actually, yung high school ako, hindi physics or applied physics yung first choice ko. Actually, biology. Pero nung time kasi na yon, I think around 2001 na time, mas malaki stipend ng physics or applied physics sa DOST. Actually, yun ang unang Same, reason. same. Kung bakit yun ang nilagay ko na first choice sa UPCAT application. So, yun. So, nung nakapasok ako ng UPLB, actually UPLB lang din yun yung first choice ko talaga kasi taga San Pablo ako sa Laguna. So, ayokong malayo kasi nag-aaral. So, Taga Laguna. Laguna. Ayoko umalis eh. So doon lang din talaga yung first choice ko. Tapos yun, so nagustuhan ko naman yung applied physics. Sa UPLB kasi ang meron is BS Applied Physics. So wala kaming BS Physics. So kaya sa BS Applied Physics. Yun, and then for some reason, na-invite ako ng advisor ko na mag-teaching demo sa sa IMSP, yun yung Institute of Mathematical Sciences and Physics sa UPLB. Pagka-graduate, so nag-demo naman ako pero hindi ko na-expect na magtuturo ako actually the following sem pagka-graduate ko. So, naging akong instructor after graduation. Kasi actually noong time na yun, kulang din yung mga physics instructor sa UPLB. And then, after a year, nag-masters ako sa UP Diliman, so sa NIP. And then, after 3 years, nag-pursue naman ako ng PhD sa Taiwan, so sa National Taiwan University. And then, ang research lab ko is sa Academia Sinica. So, yun. So, my field of research ay computational condensed matter physics. So basically, I'm doing DFT calculations, first principles calculations, quantum chemistry, mga ganun na type ng calculation. Tapos yon, well, bumalik ako. Bumalik ako ng UPLB after, I think, around 4 years. And then, yun, so na-promote. So, naging associate professor. Tapos, naging professor. Yun. And yun, unfortunately, hindi unfortunately. uh, nung na nung na-form na yung Institute of Physics, kasi IMSP siya before, so combined yung Mm. physics at saka yung math nung before 2024. And then nag-separate kami nung September lang, 2024 last year. So doon establish yung Institute of Physics. And so for some reason, siguro wala na kasing may gusto. Wala na rin willing. So yun. So ako yung naging first director ng Institute of Physics. And yun. So actually kaka-celebrate lang namin ng first anniversary last Ayun nga. September 26 Congrats. supposedly. Congrats. Yes, thank you. Pero dahil nagkabagyo nung week na yon, so hindi natuloy yung celebration. So, ang nangyayari ay kinontinue na lang namin siya via Zoom kasi yun na lang yung pwede. I think after a week namin celebrate. Online na lang. So, wala nang food, wala nang visitors. Puro online na lang silang Mas lahat. tipid. Pero,
Tipid mas naman. tipid at mas tipid at saka nakaraos na din. So, okay naman. Mm. Yun. So, yun, I think yun lang naman yung journey ko sigurong kukwento. Salamat sa Yeah. pag-share. Nakakatawa yung simula eh, yung parang na-aksidente lang eh. Mukhang in-invite ka ng advisor mo mag-demo teaching tapos Oo. matutuwa ka na. Actually, yeah, sa totoo lang, wala akong ka-dream nung time na yun na maging instructor. Much more na mag-enter ng academe. Kasi ang gusto ko talaga before was mag-semiconductor industry. Kasi usually pag nasa physics, applied physics ka nung time na yun, parang yun yung gusto mo eh. Pero dahil wala pa naman ding trabaho nung time na yun, so try. So hanggang yun, hindi na ako nakaalis sa academe. Well, I think baka ito It's a talagang destiny trap. ko. Yeah, it's a trap na naging destiny. Yung buong journey. Yung nakakatawang part kasi iniisip ko nga baka pwede gawing success story ng DOST ito. Kasi ang daming guests natin. Nagsimula dun sa Oo. scholarship kasi mataas yung stipend Oo. ng physics compared sa ibang. Si Cherry din. Pati madami kaming Oo. guests na dyan nagsimula sa scholarship na yan eh. Oo. Tapos, Actually, Pero in successful fairness, yun effective before. din. Effective Effective. kasi yun. Di ba parang, mm, I think around that time, ang sinasabi ng DOST is, kailangan natin ng physics majors kasi ang Mm. konti ng students that are taking physics courses. So, yun yung ginawa nilang pang-promote and ang daming success stories. Mm. And Yeah. enticing pala yung mas mataas na stipend. So, siguro pag tinaasan pa nila, baka mas dadami. Oo. o I tinaasan think pati din ngayon, pantay na siya ngayon eh. Pantay na sa lahat. Pantay. Yeah. Same na lang. Nag-postdoc pala din ako sa Taiwan. So nalaman ko yun, Ah. nakilala ko, marami akong nakilalang estudyante doon. Gaya ng fiancé ko nga din, fiancé ko din. Na Mm-mm. nag-graduate school siya doon, tapos graduate na din siya ng molecular biology. Yung Oo. scholarship mo nung pumunta ka ng Taiwan, ay may scholarship ka ba? Or supported ng... Ang scholarship ko is yung Taiwan International Graduate Program Fellowship ng Ayan, Taiwan. oh, yan nga. Yung TAGP. TIGP. Sinubong isingit Oo. kanina. Kilala ko nga din yung kilala ko yung scholarship niya. Pati yung magandang community nga din yan sa Taiwan. Actually, tsaka Akala ko malapit sa magandang Pilipinas. scholar. Oo. Maganda din yung scholarship nila. Mm. So kasi nakwento mo na yung papunta sa pagiging director ng IOP na pati congrats dun sa 1-year anniversary. Yung pwede po bang i-share bahagi sa amin kung ano yung mga visions ng IOP moving forward? Kung ano yung pwede mong i-share? Or Okay. stepping Um, in as a 1-year director. Or kung ilang years pa. Nako, parang accomplishment report ano. Ano, so kaka 1 year pa lang namin and actually nung nag-present ako ng plans for IOP kasi laging ganun eh kapag magiging kang director you need to present plans tsaka visions ganyan. Ang challenge kasi sa ngayon sa IOP is una yung space. So currently kasi ano pa lang kami, maliit pa lang yung Institute of Physics. So currently we have around 29 faculty members. And yung space namin is just a wing C lang, wing C ang tawag in the second floor ng Physical Sciences Building na ngayon ay Francisco O. Santos Building na yung tawag. So maliit siya talagang space as in hindi pa siya isang buong building. So part lang siya, wing lang siya ng second floor. So that's why ang isa sa mga dreams namin is for us to be able to request na magkaroon kami ng building so that ma-house namin yung aming mga research laboratories, mga classrooms, dumami pa din. So, yun yung isa. And then, ang second is, meron akong dream na magkaroon din yung Institute of Physics ng, ang tawag ko sa kanya ay Frontier and Next Generation Physics Research Laboratories. So, kumbaga, yung mga future na magiging potentially sabihin na nating next generation physics ay magkaroon sa Institute of Physics sa UPLB. So, ang isa doon is quantum computing research laboratory. So, isa yon sa ay sana namin na maka-create ng ganong research lab.
And pangalawa is Sustainable Physics Research Lab. So, yung Sustainable Physics Research Lab, actually, ang goal nun is mag-integrate kami with the expertise ng UPLB. Kasi UPLB is, ang expertise niya is in biological sciences, agriculture. So, yun yung hope namin, ma-integrate yung physics sa mga fields na yun. And lastly is biophysics yun. Kasama na rin siya pala. Biophysics Research Laboratory para mas ma-integrate naman namin yung physics sa life science. So parang medyo may pagka-interdisciplinary din in the future Mhm. yung dream na iniisip ko about sa researches sa IOP. Ano pa ba? Well, yun sa instruction pala, well, modernizing yung aming laboratories. So, dahil bago pa kami, so medyo wala pa kaming pera. So, ang hope namin ay mag-grant yung request namin to modernize yung aming physics laboratories. Especially maka-acquire kami ng mga um, equipment for advanced physics laboratories. So, yun, I think parang yun muna yung masishare ko for my vision sa IOP. Starting point, one step at a time. One step Mm. at a time. Gusto ko lahat yun, lalo yung building, pati nga yung mga bagong research labs sa quantum computing, pati yung the rest Yeah. of missions. Nung ano pala, bumisita nga akong IOP ng ano kasi gusto ko lang siya makita, totoo. Pumunta ako ng May. Kaso nagtatago lang ako, nung bisita ko lang si Alfred, pati yung isa pang... Talaga? Nagpunta ka doon? Sumilip lang talaga ako. Second floor lang kami, di ba? Isang wing lang. Oo, makita. Kasi nakita ko yung state ng lab kasi tumingin ako dun sa magiging klase yata ni Alfred. Nakita ko yung setup ng lab class niya at least, tapos maganda. Oh. Or ganun din naman yung mga lab class so far sa NIP. Kasi yun nga, kung own building siguro yun yung magandang exclusive na physics na bagay sa pangalan ng Institute of Physics. Kasi yun, ganda ng pangalan eh. Parang publishing eh, yung IOP publishing. Oo nga, no? Kapangalan. So, pwede mo naman bang i-flex yung mga research na ginagawa ng IOP bilang research podcast talaga kami nagsimula. Gusto namin nag-uusap ng konting research. Flex lang. Kung ano yung pwede mga describe sa mga audience, sa mga UPLB students especially, na sana nakikinig dito sa episode namin kasi ito yung director ng isang bagong institute nyo sa LB. Okay. So, yung IOP currently, we have 7 active research laboratories. So, 7 research labs, tapos meron kaming 3 specialty laboratories. So, basically, yung 3 specialty laboratories, yung talaga yung, kumbaga yung 7 research clusters namin na tinatawag. Doon gumagawa ng researches nila sa 3 specialty research laboratories. So, yung una, we have the Materials Physics Laboratory. So, doon sila gumagawa ng mga pag-synthesize ng materials and pag-characterize. Yun. Tapos, we have the Terahertz Research Laboratory. Yung terahertz ng IOP is actually one of the 2 or 3 na only laboratories ng terahertz sa Pilipinas, I believe. So medyo proud kami doon. So isa sa mga pinakauna. And lastly, we just had this HPC. So meron din kaming High Performance Computing Laboratory. So ang tawag namin sa kanya ay HASMIN. Short yun for nakalimutan ko yung ibig sabihin ng HASMIN, pero yun yung acronym for High Performance Computing for Materials Informatics something. So doon naman kami gumagawa ng calculations and simulations on materials, molecules, clusters, yun. So actually, if i-compare ko in terms ng dami ng faculty na naggagawa ng research in IOP, ang pinakamarami sa ngayon is in computational condensed matter physics. So I would say na medyo strong kami sa part na yun ng physics research. So yun, short overview ng research sa IOP. May optics ba? Yan yung future.
Hindi ko pala nasama kanina sa Oo. frontier, no? The next generation. Yun yung next namin na gustong ma-hire actually. Maka-hire kami ng... Hiring po ah, kayo. ah, yun ang problema. Hindi kami hiring. Joke lang yun. Actually, ano rin yan eh. Isa rin sa mga challenges yung items ng faculty members. Oo. Kasi hindi siya nadadagdagan eh. So, Mm. yun din yung isa din sa gusto namin sigurong magawa in the future. Maka-request kami ng mas maraming items para lumaki naman kami from 29. Kasi I think kung hindi kami mag-i-increase in numbers, parang masyado kami konti. So, Mm. isa yun sa mga plans and hopes in the future. For the students na naghahanap ng mga advisors, yung Mm. 29 ba yung faculty na sabi mo? Yung lahat ba ng Mm. 29 faculty nag-a-advise ng students? Yes. Lahat naman ay pwede mag-accept. Although, medyo yung iba, like yung instructors namin na currently nagtitake ng master's degree, ano muna sila, parang hindi muna namin ganun ini-encourage kumuha ng advices kasi nag-aaral pa sila. Pero pwede sila mag-co-advise para naman hindi solo lang nila. Kasi mahirap yung pinagsasabay na nag-aaral at saka nag-advise. Pero, yun. So, pwede naman lahat na mag-accept ng Yan. advices. Yan para sa mga estudyante. Ah, Tapos saan hanapin ng mga students kung interesado sila makita yung research ng mga faculty ng UPLB? IOP. Sa IOP, meron kaming regular na call for mentorship every first semester. So, nagpo-post kami ng call. So, nilalagay namin lahat dun yung research clusters namin, research labs, pati mga faculty na members, ano yung mga expertise nila, para meron silang guide sa application. So, yung call namin, I think tumatagal yun ng mga 1 to 2 months. Kasi mag-a-apply mga students, and then may selection process, hanggang makuha namin lahat yung mga applicants. So, may ganun kaming process naman sa IOP. Sa UPLB website ba ito pinapost? May Facebook page ng Ah, IOP na nakita ko yata. yeah. Meron kaming Facebook page kasi hanggang ngayon wala pa kaming website actually. So, kino-construct pa. Pero malapit na siyang matapos. So, kasi nung naghiwalay kami ng IMS, medyo back to zero kami kasi. So, wala pa kaming naging website. So, Wala pero kayong okay na. Magkakaroon na kami siguro in a few weeks time. Ma-up na yun. So, doon namin Wait. ina-upload or i-upload lahat. Lahat ng mga information. Even the curriculum. Ayos, share naman sa Kamusta ang sa podcast. Pero in the meantime, doon muna sa aming Facebook page. Okay din naman doon sa Facebook. Kamusta pala yung ano nyo? Parang advisor to student ratio. Yun. Actually, hindi pa ganun kadami din yung students namin na applied physics. So, every year, I think meron kaming mga around 30 to 40 na students yung intake namin. So, medyo konti pa. So yung 39 isi-split mo pa with the 20-something faculty. Ganun yung nangyayari. So, depende rin kung sino yung mga... Kasi ang application period namin is for... yung application is for third-year students. So, kung sino yung current na third-year students, sila yung mag-a-apply. So, usually, hindi din yung 30. So, medyo less than 30. So, yun yung sila yung mag-a-apply sa lahat ng faculty members. Yun. Pero in a way, parang okay din siya, di ba? Kasi mas natututukan ng advisor yung students. Actually. Kasi kapag masyadong marami, parang minsan hindi nakakilala ng advisor yung mga estudyante. Tapos currently, meron din kaming may ini-implement kaming sort of parang cap. So dapat may maximum ka lang na 5 na advices at a time. Para mas matutukan mo yung nice. Yung mga students. Kasi pag sobrang dami baka hindi na rin ma-advise ng maayos. Totoo. Paano pala sa grad school? Ano yung mga grad programs ng IOP na? Currently, meron na kaming 3 graduate programs. So, meron na kaming MS Physics, meron kaming MS Applied Physics, and then meron na kaming PhD by Research in Applied Physics. May MS Applied Physics.
MS Applied Oo nga Physics, yeah. eh. So, isa sa mga isa sa mga una, pero may mga nauna na naman actually. Mm. Ano yung PhD program? PhD by PhD by Research research. Applied Physics. PhD by research. So So walang wala na, coursework. hindi na required mag-coursework. That's Mm. nice. Ayos. Okay. Sa mga experts, yung mga intended students dun ay yung experts na, tapos kailangan mo lang ng PhD degree, then yun. You can do research, publish, Mm. and then yun. Yeah. So Yeah. pwede ka na magka-degree. Magandang program yung PhD in research. So Kasi actually, nagre-recruit kami ng Oo. students, so baka Oo, may kilala kayo. yung mga estudyanteng Oo. interesado Ah, mag-applied physics PhD, puntahan nyo itong program mm, na to. I-check nyo at least yung Totoo. program. Kasi Yeah, makaka-focus ka. I think kung active researcher ka na talaga, very nice yung PhD by research kasi hindi ka na mapapadrag down ng kailangan mm, mag-take ka ng certain number of courses per semester, di ba? Tapos, minsan, Teaching duties, take ka na lang. Oo, teaching duties. Di, ah, parang take ka na lang ng subject kahit hindi naman talaga related sa research mo. So, medyo nagmi-mismatch. Sayang din. So, maganda yung yeah. PhD by research. Mm. Actually, ano na siya eh, pag enroll mo, dissertation na kaagad siya. Mag-enroll ka na kaagad ng AFE 400. Hanap na agad yung dissertation. Tapos, gaano So part, katagal yun? ano siya, 3 years, pero may ano naman, may extension naman yun according sa MRR. So, basta hindi mo merge yung MRR, okay naman. Publication requirement, I guess. Uh, Ah, um, yung PhD by research is medyo mahirap ng konti yung publication requirement kasi kailangan mo ng 3 publications para ka makagraduate. Wow. How about sa reasonable. masters? Reasonable As a naman siya kung master's, hindi naman required sa master's na Mm. makapublish. Sa PhD lang. Sa PhD by research, reasonable naman siya kung relieved ka ng ibang duties mo. Feeling ko, Mm. 3 publications during the whole time ay Nakarami ka Parang, kasi, Reggie. hindi kasi nakadami. nagko-compare kasi ako ng mga PhD programs na sa magkakaibang lugar. Tapos kung Totoo. limbawa kung i-compare mo sa state kasi ng mga limbawa yung gaya natin dati nagtuturo sa NAP tapos PhD tapos may syempre may iba pang duties magkakasabay. So walang expectation na magawa mo 'yan eh. Kasi kung Mahirap. Mahirap. focus ka sa research, nagbi-build kasi ng momentum 'yan eh. Ayun yung maganda kapag naka-focus ka sa research. Once ma-climb mo yung first hill, magtutuloy-tuloy na may resonance sa tapos Wow. ano ba yun, when it rains, it pours, Resonance. ganun. Biglang madami ka ng makakatatlong publications ka na lang bigla. Nakafocus Taas sila na actually. resonance mo ah. Pero maganda nga yun kasi kung nakafocus ka na talaga with just 100% research, nandun na lang eh. Parang wala ka na outside distractions. Hindi, oo. But hindi naman siya 3 nature papers, di ba? Hindi naman. Oo nga, pero meron kayo parang Q1, Q2 requirement or impact factor based. Hindi. Actually, ang requirement lang naman is at least Scopus Index. Mhm. Okay. So, pero kung gusto nilang SCI, SCIE, wala na din ang problema. Ganda ng program, nakakatawa. Oo. Mukhang ito yung kind na kung nag-i-exist nung time ko ay kakasayin ko na agad eh. Kasi gusto ko talaga nag-research, nag-enjoy talaga ako. Applied Tapos physics nagturo ka, no? physics na counterpart. O kasi ang hassle magturo eh. Di ba? Yeah, Ilan naman natin totoo. Takaw sa oras. sa labas ng Pilipinas, nakakaingit nga eh. Yung sobrang chill na Grabe, para kang parang if you're doing PhD tapos nagtuturo, para kang may 2 full-time job. Tapos may admin duties pa. Sa Pilipinas parang normal yun eh. Tapos nag-aaral ka pa. Lalo yung mga nagko-coursework pa, di ba? May study, may teaching, tapos may admin, may research. Actually, good thing nga din yun. Kasi before, nung nag-MS ako sa Diliman, dahil walang MS sa UPLB, kailangan kong mag-travel almost every day.
Los Baños, Mm. Diliman dati. Tapos magtuturo Wow. ka ng umaga. Oo, ganun Mm. dati nung nagma-masters kami. So, ganun kahirap yung pag walang masters dun sa sa university mo na program. So, Mm. good ngayon at least meron na. Alam Yeah. ko yung travel distance na yun bilang taga Canlubang kasi ako. Okay. Pumupunta Oh, naman akong Kalamba. pumupunta akong UPLB tas yung route ako papuntang Manila ay Calamba. Tas minsan yung buko pa sa LB yun lang. What? Dahil doon may pati yung mga naalala ko dati pumupunta akong LB dahil lang doon sa madaming nagpi-print sa labas ng university. Yung mga Mga oh. nagpo-photocopy. Wala na yata kaso mga dahilan Parang makapagpag. umunti lang sila pero meron pa din. Oo. Puntahan naman natin yung pa-incoming mo na leadership role sa Samahang Pisika ng Pilipinas. Yes. Ako, SPP. So, ano ba yung ano ba yung pwedeng i-expect ng mga tao tungkol sa Samahang Pisika ng Pilipinas, ng mga physicists, mga estudyante, maybe during your time, pati saan kaya yung SPP? Hindi, joke lang. Okay. Actually may ano naman, may plan na naman yung SPP. Pero syempre ano pa din siya, hindi pa final. Pero most likely 99.9% yung next SPP ay will be held sa UPLB. Oh, nice. Wow, that's nice. Sa UPLB. Diliman last year, right? Ang ganda ng campus. Diliman last year. Nice. So, next year ay UPLB. May expectations ba na yung SPP i-host na lang kung nasaan yung president, kung nasaan yung president ngayon? Nagtatig lang ako ng pattern recognition kasi dalawang data points. Hindi naman. Siguro ano na rin siya. Siguro matter of mas madaling gumalaw siguro. Mas madaling mag-plan. So, siguro isa yun sa consideration. At saka I think baka mas mura kasi siya kung sa campus siya gaganapin. Compared kung sa isang hotel. Kasi before, kung hindi ako nagkakamali, usually sa hotels siya ginaganap. Tapos sa Siargao, mga ganyan. So, yung pag-rent ng hotel, medyo feeling ko mas mahal yun compared kung mag-rent ka ng facilities ng isang university. So, isa rin yun siguro sa considerations. Actually, isa yun sa considerations namin sa pag-hold niya sa university or sa campus. Maganda, tamang considerations naman. Doon lang sa mga hindi nakakilala pa sa audience o masyadong bata pa lang sa physics, pwede mo bang pakilala ng konti yung SPP? Pati siguro statistics, ilan yung mga tao, ilan yung usually expected, ilan yung professor, students, kung may numbers ka lang. Okay. Well, yung SPP is it's a national organization. So basically, it's a National Society of Physicists, Applied Physicists, and Physics Educator. Ang pinaka-aim ng SPP is, of course, to advance physics and applied physics research in the Philippines, and of course, to create a union and community of physicists, applied physicists, and physics educator in the country. So, invited naman lahat na pag-join. May certain criteria lang siya. Like, you can be a regular member or an associate member, depending kung meron kang PhD degree or MS degree. And yung annual SPP Physics Congress and annual meeting, based sa siguro last 3 years na trend, nakaka-attend ay almost 300 participants, not just from the Philippines, kundi from other countries din. So I think ang pinakamataas na participants from other countries, if I remember, in terms ng countries, I think around 12 different countries yung nakapag-participate sa SPP. So international naman siya in coverage. Yun. So you can submit papers during my call. So like for instance, the next year's SPP, so will be held tentatively sa June, third week.
So, magko-call kami around January, February. Pero magti-teaser na kami ng December para makapag-prepare na yung mga gusto mag-participate, makapag-experiment na kaagad. Yun. So, you can submit two types of submissions. So, meron kaming tinatawag na extended abstracts. Yung extended abstract lang sasabit mo. And then, pag na-accept siya, you can present a poster sa SPP during the conference. And the other one is yung 4-page na paper na pwede siyang either maging oral presentation or pwede rin maging poster presentation depending on the recommendation ng peer reviewer. So, yun. So, abangan nyo lang yung call namin and we encourage you to participate sa SPP Physics Congress and Annual Meeting. Magandang experience, magandang SPP. Yeah. Nalala ko Anong yung range ng topics ngayon? Actually, vast yung pwedeng topics. So ngayon, I think mag-i-include na rin kami ng something like artificial intelligence in physics, mga ganon. So, and every year parang nagdadagdagan siya ng iba't iba pang areas in physics. Quantum computing, yung mga ganon. So last year actually meron kaming special session for quantum science and technology kasi this year is the International Year of Quantum Science and Technology. So, yun. Baka may ganoon din kami next year. I think magpo-focus naman siya sa computational materials physics, most likely. Wow. Magandang SPP, lalo dun sa mga estudyante kasi ito yung unang experience nila na makakuha ng experience. Feedback din talaga tungkol sa mga trabaho nila. Kasi madali maging bubble eh. Na maniwala kayo sa trabaho nyo, sa results nyo until may magtanong sa inyo tapos question na maging critical tungkol sa results nyo, outsider ng field. Yung na-remind lang din nga ako ng gusto kong isingit kanina nung unang SPP experience ko kasi yung akin naman 2013 sa Cebu naman. Hindi ko lang kung nag-attend kayong nandun kayong dalawa din noon kasi yung nasa Taiwan pa ako noon. Na-estimate ko yung timeline. Tapos yun nasa Cebu na San Carlos tapos yun nga ang ganda makakausap ka ng research sa mga nasa labas ng field. Yung mga nasa field din kasi ito yung unang experience sa mga Filipino students especially kasi syempre mas reachable siya than pumunta ka abroad to seek out the same level ng feedback. Gusto kong i-highlight kasi alam ko na may benefit din maging SPP member. So pwede nga yung mga sabi nga ni Darwin, pwede yung mga may PhD, may MS, may students pwede na welcome naman madami na maging SPP member. May discount sila halimbawa alam ko pag nag-attend sila ng Taiwan Physical Society meeting, discounted yung mga registration nila. May kasabi partnership yung SPP at saka yung Taiwan Physical Society. So yun, pwede yun. So may mga benefit. Yung Taiwan, yung TPS meeting naman, kasi naka-attend ako nito eh. Kay January. Sa January, diba? no? January. So kung gusto niyo malamigan pag January po, kasi malamig. Malamig naman sa Pilipinas ng time din yun. Kasi kung gusto niyo may chance din. Pati malapit kasi ang Taiwan. So kung gusto niyo next na reachable level, nandyan yung Taiwan. So relatively mura ang flights. Gusto ko lang isingit kasi pati siyempre yun nga may partner din naman ng SPP sa madami pang society so may mga benefits na napupul galing doon. Taiwan lang yung pinakamalapit na reachable. Kaya ako siya binanggit kasi once reach mo na yung mga islands ng Philippines so gusto mo naman ng iba pang island. Experience. Gusto mo ng ibang island. Nandiyan yung next na yan. Wala pang visa, di ba? Oo, mahalaga. Wala. Sa ngayon. Factor yun. Kaya nga mas magandang i-take yung chance na magandang i-take yung chance. Kasi so convenient yung walang visa mag-travel. Magandang experience din talaga siya sa mga students. Malaki yung in terms sa pagiging researcher pati student, yung character development once mag-attend ka ng conferences ay malaki yung growth sa part na yun. Pati Tsaka I think ang SPP, sorry, go ahead.
Sige, ikaw na. Oh. Sorry. Yeah, I think ang SPP, nag-invite din kayo ng different professors, di ba? Parang all over the world. Yeah, So yes. it's a really good chance na ma-familiarize ka rin ano yung type of research na ginagawa, not just in the Philippines, but also outside. Kasi iba rin talaga kapag halimbawa nasanay ka sa research culture in your university, in your lab. Tapos parang pagkakita mo, okay, may ganito palang topic na ginagawa. Yep. Interesting. Ganyan. Mm. So parang eye-opener din siya to a different kind of mindset. Bagong perspective. Mhm. Ito yung winawarn ko kanina, napakadali maging bubble sa research eh. Hanggang makakuha ka ng feedback o makita mo yung ginagawa ng iba. Yung iba Totoo. Yung, Tsaka I think kasi, ako, aminado rin ako dito, even hanggang ngayon na, minsan ang hirap kasi magkaroon ng courage to just submit an abstract or a paper for a conference. Kasi di ba minsan hindi ka confident na parang kulang pa ata yung result ko. Di ba? Parang hindi pa ata ito, baka i-criticize lang ako ng mga tao, ganyan. So, kayo ba, paano nyo minomotivate yung sarili nyo na, magsasubmit ako, this is good enough? Paano ba? Go lang ng go. Siguro good question yan, Napaisip din ako, natahimik tayo. Siguro, I think meron namang point na parang siguro ako sa akin kasi may point na may realization ako na this is, for this particular conference, good enough na yung results na ito. Parang may ganun sigurong point na okay naman to for this conference itself. Kasi alam naman natin siguro yung kailangan mong result kung isasubmit mo siya sa isang journal article or ipapresent sa isang conference. So siguro, I don't know, baka innate siya. Agree. Hindi ko Agree rin naman masyadong sure. Nakadepende siguro kung saan mo isasubmit. Pero, this is just my personal opinion. Kasi medyo napansin ko na, di ba, the normal tendency is, kapag may results tayo, okay, let's submit it to a conference, tapos present natin. Tapos kung may feedback, we refine. And then eventually, kapag good siya, publish natin. So, paano ba yun? Kasi, di ba, parang minsan napapansin ko na ang daming submission, halimbawa, to SPP, ang daming na-present to SPP, but medyo hindi kataasan yung rate ng naka-convert into an actual publication. So, siguro mindset din siya for the student na inisip ko na, na-present ko na to, okay na to. Student advisor researcher relationship. Oo, parang actually hindi ko alam kung ano yung doon, sagot doon. Napapaisip din ako. Big questions. Baka kailangan kasi ng mahirap siguro mag-cite, diba? Oo. Mahirap i-cite kapag proceeding lang. So it's also good for you as a researcher na may actual publication ka to get the citation kasi hindi mapapansin ng conference proceeding. Tama ba? Depende siya sa proceedings din naman. Though, iniisip ko naman din nga ngayon experience sa halimbawa mag-attend ng Japan Physical Society meeting naman. Ilan yung nako-convert din sa international publications after attending conference, the meeting. Yeah. Inisip ko similar din yung ratio eh. So kung mas less siya na traceable as an SPP thing than yung actual behavior ng researchers sa pag-attend ng conference then converting them to publication. So baka mas innate siya sa culture lang lahat. Generally. Actually, lang, it's actually true. Na hindi nga siya nabi-bring up eh. Oo. Kasi napansin ko rin yan, even dito, parang
pag nag-attend ako ng GSAP, Society for Applied Physics, ang Mm. dami-daming estudyante na nagpe-present. Pero pag chinek mo, nasan yung publication? Kasi gusto mo mabasa kasi you're interested with the topic, di ba? Hindi mo mahanap kasi nag-stop na siya as a conference proceeding. Mm. Mhm. So parang even if we found a network, even if we found something that is a topic that's interesting for us, ang hirap makahanap ng topic na yun kasi hindi siya na-convert into a publication. Mhm. Baka kailangan ng motivation na extend yung study, no? Para ma-publish siya. But ano pala, naalala ko lang, ang SPP pala actually is applying for its proceedings na ma-index. Um, Then that's good. Oo. So, Mhm. I think, hindi ko lang sure kung ang ina-apply na indexing is WOS or Scopus, but nasa process na ng apply Ayos. for indexing. So, most Ayun na. likely, baka magbago ng konti yung paper submission. So, tingnan natin kung ano yung mga changes na mangyayari kapag na-approve yung application for indexing. Mhm. So pag gano'n, ibig Naku, hindi sabihin ko yung proceedings, magiging na siyang publication, Mhm. basically. So, pwede na makagraduate ng PhD sa UPLB. Ganun. Oo nga, no? Kasi may ganun, di ba? Parang, if it's Scopus indexed, and then you in IOP, you need 3 Scopus indexed journals. Mm. Then, pwedeng, this year, mag-isa akong SPP. Next year, isa ulit. Isa ulit. Ah, Okay. hindi ko lang sure kung ano, no? Siyempre, na-measure ko na, what if mag-PhD ako sa UPLB? Hindi ko lang alam kung clear sa guidelines na dapat ay journal article talaga siya. Yung kasing sa SPP is proceedings pa rin siya, proceedings paper. Hindi ko pa sure kung paano yung magiging magiging differentiation or differentiator ng dalawa pagdating sa requirement. So, magandang question pala 'yon. So, magandang makita pala 'yon. Mhm. Oo. Dalhin ko na tayo dun sa last 2 points ng episode natin ngayon. So yung isa naman, bilang nandito ka nga sa leadership role ng IOP pati SPP, ano yung mga challenges na pwede mong, na nakikita mo na gusto mong i-bring up tungkol sa Mm. physics, gaya ng programs, number ng faculties, pati siguro expectations in the next years. Okay, challenges. I think ang pinakamalaking challenge sa physics, I think sa lahat ito most likely is yung number of takers. Isa 'yon. Um, for some reason medyo um, hindi gano'n kadami yung nai-entice na magpunta sa physics or applied physics. So I think ang challenge is how to promote it better or paano pa natin magagawa ng way na yun, ma-promote yung physics and applied physics na courses in such a way na makakuha tayo ng takers na on par with other fields siguro. So isa yon. In terms naman ng faculty sa IOP, well, sa IOP muna siguro, doon ko siguro um, siguro may makikita akong challenge sa amin ay siguro recruitment din. Isa yun sa mga challenges. Yung sinabi ko kanina no na plan na supposedly frontier and next generation physics laboratories. I think ang challenge yun is maka-hire or makakuha ng PhD candidate na nasa ganung mga fields. Yung mga experts doon. So, isa yun siguro sa mga challenges na i-face namin kung paano kami makakakuha ng mga ganung experts. Kasi I think especially kung ikaw ay experts ng quantum computing, let's say, tingin ko lang, no, this is just my opinion, baka most of them ay nasa abroad. So, and baka dun sila magstay. Yeah, yun, astrophysics, isa pa yun. So, ang hope ko is may mga bumalik
Yun. Yan si Reggie, baka gusto mong mag-apply in the future. Matutulungan kayo ng So, pagiging UPLB kasi ang ganda ng campus ng LB, ang ganda ng hangin. mm, yun. Fresh air. Maaliwalas at masarap huminga sa LB. Yun lang. Oo, magandang, Matutulungan magandang kayo. magstay sa LB. So attractive siya na lugar. Tapos yun nga, bagong institute, so madaming promising talaga na May potential naman. Hopefully. mataas ang potential. Pati yun, sa Laguna. Hindi ka din mapupuntahan. Oo. Well, Walang medyo madami Mahal din sa naman. sibilisasyon. Masarap ang buko pie. Maraming brands din. Masarap Pwede ang mga i-try. kainan. May hot spring. Maraming resorts. Oh, May resorts. Panso. Pansol, yan. Malapit lang. Oh, mga reachable yung mga lugar na yun mula sa LB. Tapos kung gusto niyo mag-hiking nasa Makiling. Yun pala, isa din yan. So, kung ang hilig nyo ay exploring nature, marami sa UPLB. Kasi maganda talaga yung campus. Kino-consider ko na mas maganda talaga ang campus ng LB kesa sa Diliman. Tunog-traitor ako sa statement na yun. So, feeling ko factual naman siya eh. Mas malaki din yung campus. Talagang kasi may peace ka dun sa may peace ka sa probinsya. So malaki talaga. Malaki yung forestry na area. Last point ay ano yung pwede mong ibigay na advice sa mga estudyante, sa mga casual listeners ng podcast namin na gustong nakikinig ng physics for their fun. Tapos, syempre yung mga estudyante ng IOP o yung mga magiging estudyante ng IOP, pati sa mga siguro yung mga researchers na nasa ibang fields na siguro nakatingin sa IOP, ano yung pwede mong ibigay na advice sa kanila, sa mga groups na to? Yan ang pinakamahirap na question lagi yung advice. So siguro, unahin ko na siguro yung students. Siguro lahat na lang students, whether nasa physics ka or casual listeners. Siguro, ang advice na mabibigay ko is to keep your curiosity alive. Kasi I believe na kapag ang society is alive yung inquiries or critical thinking and evidence-based understanding ng mga phenomena, I think doon magta-thrive ang science or specifically physics. So, ganun lang. So, keep your interest and keep your inquiries, imaginations alive. So, kasi doon din naman magsisimula ang innovations later on sa physics, applied physics, or any sciences. Hirap pala nun. Hirap mag-isip eh. Now, doon naman sa fellow researchers ko natin, I think what I can advise you is do our work or our research work with siguro with integrity, yan, with rigor, and still with imagination. So, kahit seasoned researcher na tayo or scientist, i-keep pa rin natin yung imagination. Kasi doon din nagsisimula actually yung, I would say, discoveries. Kapag lagi tayong nag-i-imagine or imaginative tayo sa mga gusto natin gawin in our researches. And as Filipino scientists na rin, I think what I can advise is siguro gumawa tayo ng research works na hindi lang ang aim is for global understanding, but also ang aim is to also help our country. So, i-push ang aspirations ng ating country at tulungan yung ating countrymen. So, I think yun. yun lang siguro. Nice. Agree naman. Curiosity and then inspiration dun sa mga researchers. Lalo pinakamahalaga yung curiosity part. Oo. Yeah, doon nagsisimula ang lahat sa curiosity. Nagsisimula.
So salamat ulit sa pagsama sa amin sa episode tungkol sa Institute of Yeah. Physics. Congratulations ulit. More than 1 year na ang Institute of Physics, and good luck sa upcoming role sa Samahang Pisika ng Pilipinas. Good luck to me. Thank Good you. luck to me. Dun sa mga Yeah, physics thank you then. students- Thank you very much for inviting me. sa mga physics students na gustong mag-present ng research nila o gustong makakausap ng mga fellow researchers, mag-attend kayo ng abangan nyo yung SPP na 99% Yes. ay nasa LB, so magandang campus. Tapos yung Bibisita, ito na din yung Mhm. chance. Yung mga taga Manila din, madali lang mag-travel papuntang LB naman. So, Yes. sakay kayo ng madaming mga bus sa Cubao na Yeah, direct. madaming buses. HM bus. Di ba? HM yung HM. lagi. So madali pumuntang UPLB galing Metro Manila, so hindi kayo magkakaproblema. So yan, salamat ulit at Yes. salamat sa pagsama sa episode.